Ito ay hahawin natin sa unang Korinto, Kabanata 1, mga talatang 27. Ang sabi dito, pinili ng Diyos ang mga bagay na kahangalan sa sanlibutan upang hiyain ang matatalino. Sabi po ni Pablo ay pinili ng Diyos ang mga bagay na kahangalan sa sanlibutan upang hiyain ang matatalino. Totoo din naman eh. Minsan talaga mahirap makumbinsi sa paglilingkod, sa pagsunod sa Panginoon, yung mga taong ang tingin at pag-aakala sa kanilang sarili, sila yung mga matatalino. Minsan naman yung mga taong simple, yung mga taong bukas ang puso sa ating Panginoon, sila pa yung mas madaling maakay at madala sa paglilingkod sa ating Panginoon at sa pagkakilala sa ating Panginoon. Madalas nating naririnig o madalas nating marinig ang mga salitang, may bahay lang ako, janitor lang ako, teacher lang ako. Minsan nilalanglang lang natin yung mga bagay na atin pong ginagawa eh. Na minsan malaking tulong, di ba? Malaki ang ginagampanan natin bilang isang may bahay, bilang isang janitor, or bilang isang guro o sa mga estudyante. Minamaliit natin yung mga gampanin at mga tungkulin. Kaya nga sa mga gawain hindi pwede nating maliitin sa mga simbahan, hindi natin pwedeng maliitin yung mga tagawalis, yung mga tagapaglinis, di ba? Hindi natin pwedeng maliitin yung mga inutos-utusan nating magsalansan ng bangko dahil kung wala sila, mahihirapang gumawa yung mga nagli-leader, yung mga namumuno, yung mga nag-aakalang importante sila. Kaya hindi natin dapat minamata, hinahamak yung mga maliliit nito sapagkat mas pinipili sila ng Diyos sa mga paglilingkod, sa mga gawain ng Panginoon para ipahiya ang marunong, ang matatalino. Ang pagmamaliit sa sariling kakayahan para sa Diyos ay hindi nabago. Ano daw ang pagmamaliit sa sariling kakayahan para sa Diyos ay hindi nabago? Sa matandang tipan, halimbawa, nang naghahanap ang Diyos ng isang tao upang manguna sa paglaban sa kaaway ng mga Midyanita, pinili niya si Gideon na mukhang walang dating, ngunit tinawag ng Diyos na magiting na mandirigma. Sabi ng Hukom chapter 6 verse 12, tingnan po ninyo. Maliit ang pagtingin ni Gideon sa kanyang sarili. At dahil maliit ang pagtingin ni Gideon sa kanyang sarili, maaaring ito din yung tingin ng mga tao sa kanyang kapaligiran na nagsisimula sa mga kamag-anak, sa sambahayan, sa community. Minsan yun yung nagiging dahilan kaya parang mababa ang pagtingin ni Gideon sa kanyang sarili. Pero pagdating sa Diyos, iba eh. Ano ang sabi ng Diyos sa kanya? Isang magiting na mandirigma. Bakit siya magiting na mandirigma? Bakit? Kapag siya'y binigyan ng kapangyarihan ng Diyos, hindi ba siya magiging magiting na mandirigma kapag siya'y binigyan ng kapangyarihan ng ating Panginoon? Kapag tinawag ka ng Panginoon, kapag tinawag tayo ng Diyos, magiging magiting ka. Magiging kapaki-pakinabang ka. Magiging impluensya ka. Magiging, Basta magiging superhero. Diba? So, huwag nating minamaliit, minamata ang ating sarili. Malay mo, sa isang iglap, gamitin ka pala ng Panginoon sa kagilagilalas na pangyayari sa paggamit sa'yo, di ba? Sa social media naman tayo ngayon pumupokus. Sa social media naman tayo tumututok ngayon para bigyan ng pagkakataon ang pagpapalaganap. Ang paghahayag at pagbabasa ng mga salita ng Diyos sa social media ay hindi po pagyayabang yan. Ang tawag po dyan ay pagpapalaganap. Ang paghahayag at pagsasabi ng mga bagay na pahayag ng Diyos, salita ng Diyos sa social media, ay hindi pagsasabing marunong tayo, marami tayong alam, hindi. Ang pagpapahayag at pagpapalaganap, pag-share ng mabuting balita sa social media, ang tawag po dyan ay pagpapalaganap ng kanyang mga salita. Paano natin lalabanan ang mga ipinapakita at nakikita natin sa social media sa mga kabataan kung walang magpapalaganap ng kanyang mga salita? Kaya nga nakakatuwa, minsan nanonood din po ako sa vlog ng mga pari, ng mga pastor. Bakit? Sapagkat kailangan nating suportahan ang pagpapalaganap ng mabuting balita ng salita ng Diyos. Ano ang gusto nating lumaganap sa social media? Masama? O, diba? Kabastusan, kalaswaan, di ba dapat ang ating suportahan ay ang pagpapalaganap ng kanyang mabuting balita, di ba? So, para kay Gideon, siya isang walang halaga, walang kwenta, maliit na tao, isang ordinaryong tao lamang. Pero pagdating sa ating Panginoon, pagdating sa Diyos, ang address sa kanya ay isang magiting na mandirigma, sabi sa Hukom 6:12. Sagot ni Gideon, paano ko maililigtas ang Israel? Ang aking angkan ang pinakamahina sa Manases. At ako ang pinakahamak. Ano sabi niya? At ako ang pinakahamak sa sambahayan ng aking ama. O diba? Pinakahamak. Siguro hinahamak pa eh. Ano ang sabi niya? Pinakahamak sa sambahayan ng kanyang ama. Sa lipi, lahi ni Manases. See? Tingnan po ninyo. Maaring kaya mababa, hamak ang pagtingin niya sa kanyang sarili.
sapagkat ito yung kanyang encounter din sa kanyang mga kamag-anakan, sa kanyang lugar, sa kanyang sambahayan, sa kanyang mga kakilala at mga kaibigan na siya walang kwenta, walang magagawa. Pero pagdating sa Diyos, maghiting naman dirigma. Iba talaga si Lord magpalakas ng loob, di ba? Kaya nga pag nagpalakas ng loob si Lord, tingnan po ninyo, magiging matapang ka at walang kinatatakutan na magpahayag ng kanyang mga aral at salita, di ba? Ngunit sinabi niya, hindi ba kita sinugo? O di ba, sabi ng Diyos sa kanya, ako'y makakasama mo. O di ba? Ang Diyos ang tumawag, ang Diyos ang nagsugo, kasama natin siya sa ating paglilingkod. Parang nag-ayayan sa restaurant sa pagkain sa kainan di ba? Pag niyaya ka nung tao, sumama ka. Kaya siya nagyaya, siya yung taya, siya yung sasagot, siya yung magbabayad sa lahat ng ating pagkakagastusan, sa lahat ng ating kakainin. Kaya hindi ka dapat nag-aalala. Kapag ang Diyos ang tumawag, kapag ang Diyos ang nagyaya, siya ang taya. Di ba? Di ka dapat nag-aalala, di ka dapat nag-worry. Ano sabi ng Diyos sa kanya? Ngunit sinabi niya, hindi ba kita sinugo? Ako'y makakasama mo. Kaya sabihin mo, kasama natin ang Diyos. Sa lahat ng ating gagawin para sa Panginoon, kasama natin ng Diyos, kasama natin sa paglilingkod. Kung meron kang nais na gawin para kay Lord, di ka dapat mangamba. Bakit? Kasama natin ang ating Panginoon. Sa lahat ng ating gagawin para sa Panginoon, kasama natin ng Diyos, kasama natin sa paglilingkod. Kung meron kang nais na gawin para kay Lord, di ka dapat mangamba. Bakit? Kasama natin ang ating Panginoon. Si Gideon ang pinili ng Diyos para sa tungkuling ito. Ano ba yung tungkulin niya? Sa pagkatawag sa kanya, iligtas ang kanyang bayan, ang kanyang kababayan, ang bayan ng Diyos, ang bayang Israel, di ba? Si Gideon ang pinili ng Diyos para sa tungkuling ito dahil para sa kanya, walang taong mababa at walang silbi. Hamak man ang iyong pagtingin sa iyong sarili kapag binigyan ka ng kapangyarihan ng Diyos, tinawag ka ng Diyos, inayudahan ka ng Diyos, kapakipakinabang ka, meron tayong silbi. Kapag tinawag tayo ng ating Panginoon, malaki ang pakinabang natin. At kaya ka tinawag ng Panginoon, malaki ang tiwala at paniniwala ng Diyos sa iyo na magagawa mo yung bagay na ipinagkatiwala ng Diyos sa iyong balikat. Mas may tiwala ang Diyos sa atin kaysa sa tao, di ba? Ano ang sabi niya? Binigyan ng Panginoon si Gideon ng 300 tauhan lang sa halip na libo-libo. Di ba? Kakaunti lang ibinigay ng mga tauhan para magligtas sa bayang Israel, di ba? Upang Diyos lang ang magbigyan ng buong kaluwalhatian. Si Gideon ang pinili ng Diyos para sa tungkuling ito dahil para sa kanya, walang taong mababa at walang silbi. Lahat tayo may silbi, ha? Bakit kakaunti yung tauhan laban sa napakarami? Bakit kakaunti lang ang tauhan? Sapagkat ang tagumpay ay manggagaling kay Yahweh. Ang tagumpay ay mula sa Diyos. At kapag sila yung magtagumpay at napakaraming tauhan, sasabihin ng mga tao at ng mga kababayan, kaya ka naman nagtagumpay kasi marami kayo. O, di ba? Kapag napakaraming tauhan at sila yung nagtagumpay, palilitawin, palalabasin ng mga taong walang bilib, kaya kayo nagtagumpay kasi marami kayo. O, dahil kakaunti ang tauhan, ang papuri at karangalan sa kanilang pagtatagumpay, ang Diyos ang tatanggap, sa Diyos mapupunta. Tingnan po ninyo, kaya nga kapag kasama natin ng Diyos, 1 plus 1 equals 3, majority. Diba? May malaking magagawa ang Diyos sa atin kapag kasama natin ng Diyos. Daig natin ang marami at napakarami. Daig natin ang malalakas. O, diba? 1 Corinthians 1:29. Pinipili nino ng Diyos ang mga mahihina, mangmanghamak at mabababa. Para ano? Hiyain ang marurunong at matatalino para walang sino man ang magmalaki sa harapan ng Diyos. Kaya nga, kung tayo ay pinili ng Diyos sa larangang ito, kagaya ko po, nasa social media, aktibo na po ako sa 3 platform, sa Facebook, sa YouTube, tsaka sa TikTok. May madadagdag pa kaya? Saan pa kaya ako mag-a-active para madagdagan? Ito nga lang pong 3 na platform na ito, medyo nahihirapan na ako kasi mag-e-edit ka, mag-a-upload ka, mag-a-update ka. Diba? Medyo nakakapagod. Kaya hindi ko alam kung magpo-full time tayo dito ngayon. Ito po ginagawa ko sa social media platform. Hindi ko pwede ipagmalaki ito kasi nagbabasa lang ako Yung aking mga natutunan, yung mga nalaman, yun lang yung aking ibinabahagi. Wala akong may pwedeng ipagmalaki. Wala din po ako may pagmamalaki kasi wala naman akong pag-aaring universidad. Wala naman akong pag-aaring Biblia. Lahat ito nakikigamit lang ako. Lahat ito hinihiram ko lang.
Ang ginagawa ko lamang po ay yung pagpapalaganap, pag-share. Sapag ito naman yung tungkulin natin bilang Kristiyano, bilang mananampalataya. May magtatanong, bakit Brad, malinis ka ba? Wala ka bang kasalanan? Ako, napakaraming kasalanan. Ha? Napakaraming kasalanan. Kaya lang, sabi ng isang profesor kong pare, nung ako'y nasa isang kolehiyo, nasa College of Divine Wisdom, ang maruming walis daw, kahit siya'y napakarumi, nagagamit pa rin siyang panglinis. Tayo man, napakarumi. Marami nating pagkukulang, pagkakamali. Marami tayong kahinaan, pero pwede tayong gamitin at kasangkapanin ng ating Panginoon para magdala ng kanyang mabuting balita. At sa pamagitan ng mabuting balitang daladala natin, hindi tayo ang gagawa sa tao para magbago. Ang salita ng Diyos ang gagawa ng pagbabago sa isang tao. Ang salita ng Diyos na ating dala ang gagawa ng himala para sa isang tao. Ang salita ng Diyos na ating daladala, siya ang may gagawin sa buhay ng isang tao. Kaya kahit tayo marumi, makasalanan, nagkakamali, mahina, hamak, mangmang, walang alam, pwede tayong kasangkapanin ng ating Panginoon sa ating ding kapanahunan, katulad ni Gideon. Nakakaunting tauhan ang ibinigay ng Diyos sa kanya para yung luwalhati, yung kapurihan, parangal ng kanyang pagtatagumpay sa Diyos maibigay. Kaya kung pagtagumpayin man tayo sa larangan na ating pong pinili na tinatahak, dapat sa Diyos ang parangal, ang papuri, ang pasalamat. Sa akin pong tinatahak ngayon sa social media platform na ang tawag pa nga dito ay tele-evangelist, cyber evangelization. Kung ako man ay magtagumpay dito, sa Diyos ibibigay ang kapurihan. Sa Diyos ang parangal ng lahat ng atin pong gagawin para wala daw ipagmalaki ang sino man sa harapan ng Diyos. Kung pakiramdam mo ikaw ay napakaliit na tao lang, magbalik pansin sa tawag ng Diyos kay Gideon. Kaya nga kung minsan parang naaawa ka, nanliliit ka sa iyong sarili, parang akala mo wala kang silbi, balikan mo ang buhay ni Gideon. Pag nakita mo yung buhay ni Gideon, maaari mong masabi ngayon, oo nga, lalakasan ko ang loob ko dahil kasama ko ang Diyos, tinawag ako ng Diyos. Gagampanan ko kung ano man yung inilalagay ng Diyos sa aking balikat, ang kanyang mga salita. Bakit? Kahit na tayo maraming pintas, maraming pangahamak, maraming pangiinsulto, sige lang, hayaan natin. Kaya nga tayo maraming mga naging santo Kaya nga sila mga naging santo Kahit na maraming hadlang, persecution, pagpapahirap, pagtutorture, sila ay nag-share pa rin ng mabuting balita ng ating Panginoon, di ba? Gusto ko bang maging santo? Tanungin niyo ako, Brother Jen, gusto mo ba maging santo? Huwag naman torture. Huwag naman pagpapahirap. Kailangan ka ng Panginoon at nais niyang may paggamitan siya sa iyo ng higit sa inaakala mo, di ba? Minsan pinipilit natin yung ating sariling gusto para magamit tayo ng ating Panginoon. Mas maganda pala yung inilalaan ng Diyos sa iyo para magamit ka. Yung inaakala mong very good, okay, mas excellent pala yung paglalagyan at paggagamitan sa iyo ng ating Panginoon. Kagaya ni Gideon, di ba? Mas higit ang paggagamitan ng Diyos sa atin kaysa sa mga inaakala natin. Kaya nga, magpagamit tayo palagi sa Diyos. Ang ipinapagawa ng Diyos sa atin ay dapat may tuwang tanggapin. Masaya nating tuparin. Masaya nating gawin. Bakit? Pag tinawag ka, agad nating sagutin ang ating Panginoon. Sabihin natin, Panginoon, narito ako. Gamitin mo ako. Parang si Samuel nung marinig ang tinig ng Panginoon, di ba? Lord, here I am to answer your call. Panginoon, narito ako, gamitin mo ako. Tumutugon ako sa iyong panawagan. So, ginagamit ng Diyos ang karaniwang tao para ipagawa ang di karaniwang gawain. So, tatandaan po natin, no? Ginagamit ng Diyos ang mga karaniwang tao para ipagawa ang mga hindi pangkaraniwang mga bagay. No? Di ba? So, kung ikaw man ay nasa larangan ng paglilingkod at walang pumapansin sa iyo, hinahamak ka, minamaliit ka, hintayin mo yung tama at takdang panahon ng Diyos. Kapag tinawag ka ng Diyos, magagamit ka boldly, mightily, powerfully, effectively. Diba? English yan, diba? So, tatandaan natin 1 Corinthians 1:27, pinili ng Diyos ang mga bagay na kahangalan sa sanlibutan upang hiyain ang matatalino. Kaya kung ikaw ay nanghihina, nanlulupay-pay, minsan nawawala ng pag-asa sa iyong buhay paglilingkod, balikan mo lamang yung pagkatawag kay Gideon na mismong siya ay sinasabing pinakahamak siya sa sambahayan ng kanyang ama, pinakamaliit na angkan sa tribo ng Manases. Pero pagdating sa Diyos, pagdating kay Yahweh, siya isang magiting na mandirigma. So, pagtiwalaan natin yung paniniwala ng Diyos sa atin. Thank you all for watching this here video. Please like and subscribe and follow.